Magandang araw sa inyong lahat mga ka-idoks at welcome muli sa ating talakayan at update tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC. Ngayon, ito na ang espasyo kung saan tinitimbang natin ang mga batas, katarungan at ang mga isyong humahawak sa kinabukasan ng ating bayan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa episode na ito, tututukan natin ang posisyon ni Attorney Maria Cristina Conte, isang prominenteng human rights lawyer at kinatawan ng mga biktima sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang kanyang naging pahayag ay tugon sa latest maneuver ng kampo ng depensa, ang petisyon para i-disqualify si ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Sa isang panayam, nilinaw ni Attorney Conte ang kanyang matibay na pagtutol sa nasabing petisyon. Ayon sa kanya, ang mga paratang laban kay Prosecutor Khan gaya ng umano'y bias, conflict of interest at unethical behavior ay wala raw matibay na batayan. Sa kanyang mga salita, ito ay isa lamang delaying tactic ng depensa, isang pagtatangka upang pahinain ang kredibilidad ng proseso at higit sa lahat para pahabain ang mga hearing at antalahin ang paghahabol ng hustisya. Binabanggit rin ni Attorney Conte na ang mga biktima na kanilang kinakatawan ay matagal nang naghihintay, hindi lang ng sagot kundi ng pagkilala ng kanilang sinapit. Anya, habang patuloy ang mga legal maneuver na gaya nito, lalo lamang nitong pinapatagal ang paghahanap ng mga biktima sa hustisya. Dagdag pa ni Attorney Conte, ang mga pahayag ni Prosecutor Khan sa mga press release at mga opisyal na dokumento ay hindi paglabag sa impartiality, kundi bahagi ng kanyang mandato bilang tagapagsalita ng ICC. May malinaw na linya raw sa pagitan ng pagiging tagapaghatid ng impormasyon at pagiging bias. At hindi raw ito nalalampasan ni Khan. Sa madaling salita, ayon kay Attorney Conte, ang petisyon ng depensa ay hindi tungkol sa katarungan, kundi isang legal smokescreen upang ilihis ang atensyon sa totoong isyu, ang pananagutan ng dating Pangulo sa ilalim ng international law. Mga kababayan, isa itong seryosong tanong. Kung tunay na may pinanghahawakang ebidensya ang depensa na may conflict of interest si Karim Khan, bakit ngayon lamang ito isinampa? At sa panahong papalapit na ang confirmation of charges hearing sa Setyembre, bakit tila sa bawat pag-uusad ng kaso may kasabay itong hakbang para pigilan ang investigasyon? Ipinunto rin ni Attorney Conte na walang personal interest si Khan sa kasong ito, taliwas sa mga paratang ng depensa. Ang tanging interest ng opisina ng prosecution ay ang pagsunod sa mandato ng ICC na imbestigahan ang mga posibleng crimes against humanity na nangyari sa ilalim ng war on drugs. Kung may dapat masagot, sabi niya, ito ay ang mga tanong ng mga naulila sa gabi ng mga operasyon, ng mga nawalan, hindi ang mga taktika ng depensa upang pahabain ang proseso. Ngunit sa kabila ng lahat, may karapatan ang depensa na magsampa ng mga mosyon, kabilang na ang disqualification ng mga opisyal ng korte. Ito ay bahagi ng due process. Ngunit gaya ng binigyang diin ni Attorney Conte, hindi raw ito dapat abusuhin upang itulak ang sariling interest at baluktutin ang hustisya. Kaya mga tagapakinig, kayo na ang humusga. Ang pagpetisyon ba laban kay Prosecutor Karim Khan ay makatwiran? O ito ba ay isang estratehiya upang guluhin ang proseso? Sa usapin ng hustisya para sa mga biktima ng drug war, sinusuportahan ba ng ganitong hakbang ang paghahanap ng katotohanan o ito'y sagabal lamang?
I-share nyo ang inyong saloobin sa comment section. Mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa inyong mga kaibigan. Anong tingin nyo sa posisyon ni Atty. Maria Cristina Conte? Dito sa ating talakayan, hindi lang balita ang pinapakinggan. Dito, tayo ay nakikilahok sa demokrasya ng pag-iisip. Kaya sa puntong ito, mga ka-EDOX, nais kong magbigay na naman ng aking obserbasyon. Kung titingnan natin ng mas malalim, mga kababayan, malinaw na parihong may kanya-kanyang taktika ang dalawang panig dito. Sa kampo ng depensa ni dating Pangulong Duterte, malinaw na bawat galaw ay nakatutok sa pagpapabagal o pagpapapalit ng direksyon ng kaso, tulad ng petisyon na ito laban kay Prosecutor Karim Khan. Sa kanilang pananaw, kung maaalis si Khan, maaaring bumagal ang takbo ng investigasyon o magkaroon ng bagong dinamika na pabor sa kanila. Pero sa panig naman ng mga biktima at kay Atty. Maria Cristina Conte, makikita natin ang determinasyon na itulak ang kaso hanggang dulo. At ang tingin nila sa ganitong hakbang ay hindi bilang paghahanap ng hustisya, kundi bilang isang estratehiya para pigilan ito. Kung tutuusin, normal sa isang legal battle ang ganitong mga move. Pero ang tanong, hanggang saan dapat payagan ang mga legal maneuver na tila nagiging hadlang na sa bilis ng hustisya? Tandaan natin, justice delayed is justice denied. Sa tingin ko, dito nasusubok ang balanse ng due process at ang moral na tungkulin ng ICC. Hindi lang para sa akusado, kundi higit sa lahat para sa mga biktima at sa katotohanang hinahanap natin. Sa mata nyo ba, makatwiran ang hakbang ng depensa na i-disqualify si Karim Khan? O tama si Atty. Conte na ito'y isa lamang paraan para patagalin ang proseso at mailayo sa sentro ang kaso? Ibahagi nyo ang inyong saloobin sa comments. Gusto naming marinig ang boses nyo. At ito ang EDOX DC, ang inyong gabay sa mas malalim na pag-unawa sa katarungan, batas at politika sa loob at labas ng ating bansa. Hanggang sa susunod, ingat kayo at patuloy na maging mapanuri.